Ito pong message natin ngayong umaga, I could say na isa ito sa mga most overlooked when it comes to our spiritual life. Okay, yung maturity natin. May kinalaman po ito doon sa mga taong laging nakakasama natin. Ayan. So, ang title po ng ating message ngayong umaga is called Your Circle Matters. Ayan. So, by the title of the sermon, alam ko meron na tayong idea kung saan tayo papunta ngayong umaga. Okay? So, Your Circle Matters. Again, it's the most overlooked, okay, na hindi natin napapansin na may kinalaman din itong area ng life natin na to sa ating spiritual growth, or it can make us or break us. Now, church, tanong ko po sa inyo, sabi nga natin, your circle matters. Are you surrounded by people who push you in your faith? Ito bang mga tao mong laging nakakasama, ito po ba ay nakakatulong sa paglago mo spiritually? Sila ba ay nakakatulong for us in making wise decisions? O sila ba ay good influence sa atin? Sila ba ay nakaka-encourage sa atin? Tayo ba ay nakaka-encourage sa circle natin? Tayo ba ay good influence sa circle natin? So, I'd like to start by sharing this passage from the Bible in book of Mark, chapter 2, verses 3 to 5. A very familiar passage po, nabasa nyo na to. So again, balikan natin at expound natin for the sake ng message natin ngayong umaga. Mark chapter 2, verses 3 to 5. Some men came bringing to him. So, merong circle of people, circle of friends na lumapit kay Jesus. Kasama nila yung kanilang kaibigan, a paralyzed man, carried by the four of them. So, nung pinag-aaralan ko itong message na to, nakita ko 4 plus paralyzed man. Tama po ba ako? Sa interpretation ko, carried by the 4 of them, so 5 sila. So, hindi ko alam kung saan nanggaling itong 5 na to. Maaring galing to sa cell group. Baka nagse-cell group to eh. Ayan. Since they could not get him to Jesus because of the crowd. Okay. So, ang purpose, yung paralitiko, yung paralyzed, gustong nitong a circle of friends, gusto nilang dalhin kay Jesus for healing. Kasi alam naman nila, naririnig nila, and they believe that Jesus can heal. Okay? So, ginawa nila, dinala nila kay Jesus. Ang problema, napakaraming tao. Kasi alam mo naman, in any places, basta merong healing, marami talagang tao. Okay, so just imagine the crowd. Napakaraming tao. So, dahil napakaraming tao and they're so desperate. Okay, sabihin natin, they're so desperate na kailangan nilang madala yung kanilang kaibigan kay Jesus. Pero napakaraming crowd. Ang ginawa nila, binutas nila yung bubong. Can you imagine that? Can you imagine yung pananampalataya na bumubutas ng bubong? So, sabi dito, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat the man was lying on. So, na-imagine niyo parang ito yon. Say for example, nandito si Jesus, tas tayo yung crowd. Okay, so hindi na makapasok yung 5, kasama yung kanilang kaibigang paralitiko, sinira nila yung bubong. Hindi ba kayo magugulat nun? Di ba yung magugulat na bigla na lang, meron sa taas na binababa na paralitiko na nandun sa kanyang higaan. Okay? So, when Jesus saw their faith, so mga kapatid, tingnan nyo po ito. Ang nakikita ng Lord sa atin, yung pananampalataya natin. No matter who you are, church, di ba?
Di ba last time sabi ko, isa sa mga problema natin is tinitingnan natin yung sarili natin, less of who we are. Di ba? Hindi kasi yun ang tinitingnan ng Lord sa atin. Hindi niya tinitingnan yung past mo. Hindi niya tinitingnan yung even your present. Di ba? Hindi niya tinitingnan yung status mo. Ang tinitingnan niya yung faith mo eh. Tama po ba? So yun ang nakikita ng Lord eh, yung faith natin. Sabi niya, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. So sa Tagalog version, sabi dito, habang siya ay nangangaral, si Jesus, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus, kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka binaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, church ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. So, we have no idea kung paano siya naging paralyzed. Pero alam natin from the story, itong mama na to, paralitiko siya. Okay, he was a paralyzed man. So, it was not just the faith of the paralyzed man that healed him. It was the faith of his friends. This is why who and what you surround yourself is so important. Church, your circle matters. Do you agree? So, importante talaga yung mga taong nakapaligid sa atin. In 1 Corinthians chapter 15, verse 33 says, do not be misled. Bad company corrupts good character. Sabi po sa Tagalog, huwag kayong paluloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen po ba? Ayoko sabihin, tingnan mo yung katabi mo eh. Amen. Ibig sabihin nito, church, do not let the people you spend time with and the things you are doing poison your life. So this concept is also expressed in book of Proverbs, chapter 12, verse 26. As it says, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Again, talagang sinama ko talaga yung Tagalog eh. Kasi, tingnan ninyo, sabi dito, ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Amen. So, ano ibig sabihin nito, church? I-evaluate daw natin yung circle natin. Are you surrounded by people who push you in your faith? Tinutulungan ka ba nila magkaroon ng mga wise decisions? O sila ba ay good influence sa'yo? Vice versa. Ikaw ba ay good influence din sa kanila? O you spend most of your time with people who put you in compromising positions. Alam niyo yung compromising position? Yung parang minsan nalilito ka na kung ano yung tama, ano yung mali. Yung mali, ginagawa mo ng tama, yung tama, minamali mo na. Di ba? Kaya nalilito ka na minsan dahil nga doon sa mga taong nakakasama mo, nagagawa mo na hindi mo dapat gawin. Minsan, pati yung sabi natin, yung tama, nagiging mali na sa paningin mo. Di ba? Tapos yung mali, yun ay nagiging tama. Doon po sa context ng ating text ngayong umaga, yung faith nung kanyang mga kaibigan, yun ay malaking naitulong para sa kanyang pagaling. Kasi alam niyo po, human as we are, madali kasi tayong we are easily led astray, human as we are. Pero dahil na lamang sa pag-ibig ng Panginoong Hesus at dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu in us, meron tayong
power to say no. Di ba? Meron tayong power to choose to feed ourselves with godly things. Dahil nga meron tayong Holy Spirit in us. Di ba? Hindi katulad nung wala pa tayo kay Lord, tayo ay alipin ng kasalanan. Kaya kung ano yung gustong ipagawa sa atin na kasalanan, nagagawa natin yun na hindi natin kayang i-control. Pero ngayon na kay Lord na tayo, may banal na Spirit, may Holy Spirit na tayo in us, meron na tayong kapangyarihan to say no. And the power to feed ourselves with godly things, to put ourselves in godly environment, and live life in a godly fashion. Kaya meron tayong power to choose. Kaya napapansin mo, nung na kay Lord ka na, doon nandyan pa rin yung mga temptations. Sometimes we fall, pero mas marami na yung nakakayanan natin. Kasi nga meron na tayong power to choose. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon to say no. Alam niyo po, your church, especially your BOCC family, we provide a remarkable opportunity to experience those godly surroundings. Kagaya po na sabi ko sa inyo kanina, di ba? Meron na tayong power to choose a godly surroundings, di ba? Nakakapili na tayo. Ngayon, pinipili na natin yung mga godly environment, godly surroundings na pinoprovide naman natin as a church. Okay, meron tayong mga worship services, di ba? Mga godly surroundings yan eh. Godly environments. Meron tayong cell groups, di ba? Meron tayong you can join ministries or nandyan yung mga fellowship with fellow brothers and sisters. So, i-evaluate po natin yung sarili natin. Evaluate yourself. Ikaw ba ay nagbibigay ng magandang impact or influence or effect positively to your circle? Hindi lamang maaaring tanungin mo yung sarili mo, maganda ba ang epekto nito mga kaibigan ko sa akin? Ang question din is, on the other hand, how about you? Ikaw ba ay maganda rin ba yung epekto mo to your circle? Kasi ba mamaya niisip mo lang yung within your circle, pero how about us? How about you? Does your faith course through your friends? Nakikita ba nila yung pananampalataya mo? So being part of a church or being part of a circle, alam niyo po, napaka-special. Napakasarap, di ba? Pag you are within the circle, napakasarap niyan. Alam mo na merong mga accountable people to you. Okay, kaya nga meron tayong mga cell groups, di ba? Meron tayong mga fellowships. Kasi ano po to it is confirmed also in this verse in book of Ecclesiastes, chapter 4, verse 10. Sabi dito, if either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Di ba napakasarap ng merong kapatiran? Napakasarap ng merong kang mga kaibigan na tunay, di ba? Na meron kang matatakbuhan, maaasahan, di ba? Nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Amen po ba? Sabi sa Tagalog, kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa naman ang nag-iisa, sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kaya alam niyo po, friendship, a good circle is so special. Ano po yan? Alam nyo, blessing talaga. Gift talaga ng Lord sa atin yan. Pagka nakita talaga natin yung tamang circle talaga natin. Kasi talagang, yan yung mga taong talagang for better or for worse, hindi ka talaga iiwanan yan. Amen? Kaya nga sabi ko po sa inyo, we are blessed kasi part tayo ng church family. And being part of church family, I hope ganun din po tayo in return, maging blessing din po tayo to others. Di ba? Na kung meron mga tao talaga nahihirapan talaga, nandyan tayo para tumulong. Encourage them, support them, at kailangan makita nila yung pananampalataya natin. Kasi whether you like it or not, mga kapatid, merong pong nanonood ng pananampalataya mo. Alam nyo ba yon? Mayroon na doon lang sa bahay ninyo, pinanonood ang pananampalataya mo. Doon sa inyong workplace, pinanonood ang pananampalataya mo. Diba? Tinitingnan nila kung paano ka mag-handle ng problema. Diba? Tinitingnan nila kung
Meron ba talagang distinction yung anak ng Diyos at saka hindi anak ng Diyos? Meron ba talagang pagkakaiba? Meron pong nanonood sa atin. Kasi kung yung ginagawa ng mga ungodly ay ginagawa din ng mga righteous, sabi nila, anong pagkakaiba? Ganon din pala. Ba't pa ako sasama sa cell group nyo? Pareho lang naman yung ginagawa natin. Ba't pa ako sasama sa church? Alam mo ba, yung in-invite mo, kaya sumama sa'yo yan, kasi may nakita yan nakakaiba sa'yo. Tama ba? Hindi sasama yan kung wala siya nakitang pagkakaiba sa'yo. Kaya yung mga na-invite po dito, mga first-timers, thank you for coming this morning. Pero gusto ko lang pong remind kayo, wala pong perpekto dito. Amen? Wala pong perfecto dito. This is not a perfect church. If you're looking for a perfect church, hindi po ito yung church na to. If you're looking for a perfect church members, hindi rin po ito yung church na tong hinahanap nyo. Naghahanap din kayo ng perfectong pastor, wala din po dito nun. Pero kung si Kristo hinahanap nyo, nandito yun. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yun ang minsan yan yung problema minsan eh. Pagkala mo, pag nasa loob ka na ng Christian church, perfecto na, anghel na yung mga tao. Hindi po. Ito po, sabi nga, di ba, ito daw ay parang ospital, lugar ng mga taong may sakit. Spiritually, na pilit na nagbabago at binabago ng Panginoon. Amen. So, pero wag naman natin gawing wag naman natin gawing excuse yun na tao lang ako. Yes. Kurutin mo yung katabi mo, tao lang yan. Pero wag naman natin gawing excuse yun. Amen. Basta gawin lang natin, strive lang natin. Ano sabi ng Book of Romans, di ba? We are conformed. Yung pala yung isa sa mga calling natin, to be in Christ's image. Di ba? Nandun yung yung calling natin eh. Day by day talaga, pinipili talaga natin na ma-transform into His image. Di ba? So, yun yung Christ-likeness na tinatawag. Pero again, no one is perfect. Pero wag natin gawing excuse. Okay. So, sabi nga natin, mayroon talagang nanonood, mayroon talagang nakatingin sa atin. Minsan, yung word na natitisod sila kasi, di ba, minsan di natin nakakayanan yung mga pagsubok. Pero, church, yung term natin, laban lang. Sabi nga ng Bible, let your light shine. Yung light daw ng Panginoon. Yung light na yon tayo ang mag-i-express nun eh. Kaya prayer natin, Lord, let my light shine before men. Para makita nila yung goodness mo. Mag-glorify ka. Kasi meron talagang mga taong nakatingin talaga sa atin. You know what, church? The devil attacks us every second of every day. Sabi ko nga po, we fall sometimes at hindi natin talaga mape-prevent yon by our own power. Buti na lang, salamat sa Diyos, we have each other. Alam mo, more importantly, meron tayong Jesus at meron tayong bawat isa. Magkakasama tayo. Imaginein mo kung ikaw ay island. Kaya sabi ng isang statement, no one is an island. So, now, papaano nga ba? Na kung ito mga taong laging kasama mo, ito yung magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ito yung nang humihila sa iyo para gawin yung mga maling bagay. Don't you know, your circle defines your value and worth? Alam mo ba yon? Na yung mga nasa paligid mo, dun din nakikita kung ano yung halaga mo. You cannot move with everybody and want to become a man or woman of value. It doesn't work like that, church. Imagine, kung ang isang agila, di ba? Ang isang agila, ang kasama niya lagi ay ibong pipit. Can you imagine that? Can you imagine, you want to be productive, pero ang kasama mo is unproductive. Ano ang sabi ng Psalms 1:1? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers. So, take note of the word sit. Okay? Sabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa.
Hindi siya makikisama sa mga kumukutya. Alam mo yung sabihin nun? Di ba? Mapalad, blessed daw. Yung hindi sumasama sa mga marites. Amen ba? Tama ba ako? Yung mga kumukutya, alam mo yung kumukutya, yung wala silang trabaho maghapon, kundi yung lahat ng dumadaan, meron silang kinikriticize nila. Di ba nangyayari yan nung araw, nagiinuman tayo, di ba? Di ba? Pag nagiinuman tayo, dahil wala na kayo mapagkwentuhan, lahat na lang ng dumadaan, meron ka nang nasasabi. Di ba? Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi makikisangkot sa gawaing masama. Ayan. Sabi doon, yung huwag ka daw makiupo sa mga taong ganun na walang ibang pinag-uusapan kundi ang ibang tao. Kaya next time, pag nakaupo ka doon at nakarinig ka na may pinag-uusapan, chinichismis sa ibang tao, sabi mo, change the topic. O kung di nyo i-change yung topic, aalis ako. Yan. Iba naman ang pag-usapan natin. Si ano naman? Alam mo ba si ano? Diba? Kaya alam mo, marami mga churches tinanggal na nila yung prayer meeting. Alam mo 'yon? Kasi yung prayer meeting daw nagiging parang holy gossip meeting. Alam mo bakit? Bato-bato sa langit Alam mo sa bakit? Kasi 'di ba bago mag-prayer meeting, "Hoy, sister, alam mo ba si ano?" 'Di ba? 'Di ba? Tama ba? Alam mo ba si ano? Oh, hindi nga. Oh, ipag-pray natin. Para-paraan lang yan di ba? Para-paraan lang, di ba? Ipag-pray, pero chinismis nyo. Ayan. So, wag daw tayo makiupo sa mga ganon, Wag nating pag-usapan. Ano nga ba naman ang mangyayari kung makikiupo tayo sa mga ungodly people? Circle of unproductive people. And a team of drunkards. Mga malasenggo, manginginom. Ano mangyayari sa tao na to? Tingin mo ba safe sila? No, I don't think so. Your value and your worth is defined by who you sit with, who you move with, and the circle you find yourself in. It is not enough to say you are godly and you have a circle of ungodly people. It is not enough to say you are a purpose-driven person, but everyone in your circle knows nothing about purpose. So your circle matters. Amen. So, kung ang bad circle can corrupt good manners, syempre, church, think about yung good circle, kung anong pwedeng gawin din sa'yo. Kasi sabi ng 1 Corinthians 15:33, di ba? Bad company corrupts. Ibig sabihin nun, mga maling kasama, wrong circle, corrupts good character or good manners. Pero, think about yung mga mabubuting kasama din, kung ano rin ang pwedeng gawin sa'yo. Tama po ba? So, some of us, church, nakakalungkot, minsan nawawala na yung fire natin. Di ba? Nawala na yung fire, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Narinig nyo na yan last 2 weeks ago. Di ba? Alam mo, church, ulitin ko lang I've been in ministry for 20 years, being Christian for 40 plus years. Ang dami ko nang narinig yung statement yan, hindi naman ako nakakalimot kay Lord. Well, yes, sabi ko, maaari nga hindi ka nakakalimot kay Lord, pero yung sabi mong hindi ka nakakalimot, information na lang yun. Yung focus, nawala na. Kasi sabi natin, di ba, yung focus, ang ibig sabihin nun is, siya pa rin, si Lord pa rin, yung sentro ng interest mo. Yung si Lord, sentro pa rin ng activities mo. Seek ye first ka pa rin. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka naman nakakalimot. Yes, marahil. Marahil ka nakakalimot. Ang sabi sa James, you believe in God? Yes, even the devil believe in God. Tama. Ang mga demonyo naman daw, naniniwala din na mayroong Diyos. Nanginginig pa nga sila. Amen. Church, ulitin ko po. Marami sa atin nawala na yung fire because of the friends we keep. Wala na sa ministry because of the friends we keep. Some stop attending church. Some stop attending cell group services because of the wrong circle.
Yung iba nga, nandun na sa addiction because of the wrong circle. Eh, paano nga naman kung ang kasama natin is ungodly? Di ba? Wala kayong ibang pinag-uusapan kundi drugs, boys, girls, sex. Di ba? Tapos ang kasama lagi, pinag-uusapan yung mga tao sa church. Di ba? Si sister, ano ba yun? Yung kumakanta na yun, dapat yun sumayaw na lang. Tama? Minsan ganun, no? Ba't kaya tayo ganun? Tapos, makita mo, kapal-kapal ng make-up, kala mo naman bagay. Di ba yung mga, ano ba yan? Tapos hindi ka lang na beso-beso, hindi ka na mag-church. True story po yun. Amen. Di ba, pag-uusapan yan. Tapos si pastor, pastora, si sister sa ushering, si sister sa prayer ministry, di ba? Lahat na lang nakita niya, pero yung mali niya, hindi niya nakikita. Amen. Yun ang problema natin. Hindi natin nakikita yung sarili natin. So, you cannot talk about these people. Church, instead, just talk about God's Word. Diba? Kaya ang sarap ng fellowship. Alam nyo, pagka ikaw ay naki-fellowship sa good circle, pag nag-usap-usap kayo, nag-fellowship kayo about God, alam, hindi matapos-tapos. Kagabi, gusto pa namin magstay hanggang 2 a.m. Nga lang, gusto namin umuwi kasi may church ngayon. Di ba? Meron kaming couples sa joint fellowship kagabi at bitin na bitin yung aming Pinoy henyo. Well, happy kami because we fellowship. Sabi nga natin, di ba? Church, be good, be sweet, be kind, be nice to everybody, but fellowship only to people who fellowship with God. Gets nyo? Yun eh. Kasi yung circle, ang other term niyan is click. Alam mo yung word na click? Na iisa yung interest ninyo. Diba? Yun yung fellowship eh. Kaya kayo nagpe-fellowship eh. Kasi iisa yung interest ninyo. Iisa yung gusto nyong gawin. Iisa yung passion ninyo. Yun. So, paano nga naman kung ang mga kasama mo is walang purpose, so how can you talk about future and purpose? Amen. Paano nga naman hindi mapipilled yung mind mo ng lust? Di ba? Ang lagi niyo pinag-uusapan, boyfriend, girlfriend, di ba? Sex, drugs. Paano nga naman yung mind mo maaayos? Di ba? Tapos nagsiselos ka na sa iba, di ba? Nagki-criticize ka na doon sa mga nagsasucceed, yung mga successful. So instead of wasting your time and energy gossiping, mag-devotion ka na lang. Amen? Devotion ka, tapos tawagin mo yung kapatiran, usap kayo ng future. Diba? Usap kayo ng purpose. Pray kayo, fellowship kayo. Alam mo, maraming pwedeng mangyari. Church, maraming pwedeng mangyari. See, your circle will either make or break you. Diba? Itong mga kaibigan natin minsan na nasusurround tayo, minsan nga, paano kung confused tayo about something? Di ba? Minsan confused ka, mga married couples. Di ba? Confused ka doon sa relationship mo with your spouse, tapos kanino ka lalapit? Di ba? Ang pagkakamali natin minsan, ito bang kaibigan natin ay mabibigyan tayo ng good advice about the serious issues of life. Di ba? Mag-asawa kayo, nagkaroon kayo ng issues, problema, tapos pupunta ka doon sa kaibigan mong hiwalay. Ano ipapayo sa'yo? Hiwalayan mo. Tama ba? Are you getting the point? See? Grabe, nag-away lang kayo dahil sa nasunog yung kanin. Gusto ka nusa ng pahiwalayan. Sorry, naalala ko na naman kasi yung kanin na sunog. Ayan. When you are down spiritually, can they point you to God? Can they pray for you?
Can they encourage you in ministry? Can they help you to fulfill your purpose? We need to be intentional about our circle if we really want to succeed in life, brothers and sisters. Kung gusto natin ma-achieve yung mga goals natin, if we want to become great and if we want to make impact in our generations, kailangan talaga maging intentional tayo sa pagpili ng kaibigan. Church, it is not how long you have been in a circle, but how much you have benefited from the circle you are in. If your circle, kung yung circle mo cannot make you a better person, you need to leave. You need to pack your bags and leave. If your circle adds no value to you, then you need to leave. If you want to be valuable to your generation, then you need to move with men and women of value. If you want to make the right decisions, then you need to be in the right circle. Diba? Kasi alam nyo, ang decision making, kailangan niya ng wisdom. At yung wisdom nagmumula sa Panginoon. Kaya marami tayo mga maling desisyon eh. Decision determines your destination. Tama ba? Yung mga desisyon natin na malinong nakaraan, hina-harvest natin yun. So kaya especially mga major decisions, kailangan talaga natin ng wisdom from the Lord. You don't have to be friends with everybody. You don't have to be in every clique or circle. Find the right circle and make efforts to grow together. Church, find a right circle and make efforts para kayo ay sabay-sabay na mag-grow. Ito, church, ito pa, totoo to. When your circle of friends gets smaller, liliit yan. Kokonti ang kaibigan mo. When your circle of friends gets smaller, faith grows deeper. Alam nyo? Ano ibig sabihin nito? Tingnan nyo. Alam nyo, I really wish someone na nakapagsabi sa akin noong bata-bata pa ako, okay, na my circle of friends ay liliit as I began to grow spiritually and engage with my life. Alam mo bakit? Habang ikaw ay lumalago, lumalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, siyempre, nagbabago na yung pananaw mo. Okay. So, yung mga kaibigan mo dati, hindi ka na nila invite. Liliit na ang friendship mo. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ka na nila i-invitein sa inuman. Kasi killjoy ka na. Tama po ba? May man nakakaranas na ba ditong ganon? Kasi nga, every time na sila ay merong pagtitipon-tipon, inuman, kung ano-ano, tapos maalala ka nila, ay hindi na natin ito invitein. Kasi wag na natin invitein si pastor. Ba tawag sa'yo, pastor na, di ba? Tama ba? Kasi killjoy ka na. Yun. Kaya ang nangyayari ngayon, liliit ngayon yung friendship mo. Di ba? Mababawasan. Church, I appreciate having friends. Siyempre, masaya ako sa tawanan, di ba? Masaya ako sa mga usapan. And naniniwala ako yung mga tunay kong mga kaibigan serves a purpose in my life. Hindi mo naman kailangan na napakaraming kaibigan. Napakarami nyo ang kaibigan sa Facebook, di ba? Libo-libo. Libo-libo, tama? Sino dito yung libo-libo yung kaibigan sa Facebook? Pero pag nag-post ka, walang nagla-like. Di ba? Tama ba? Sinzone lang. Sinzone. Di ba? You don't have to have a large circle of friends to get what I'm saying, mga kapatid. I know every single one of my friends help to contribute my overall well-being, church. Pero ang nakakalungkot na katotohanan talaga, sabi ko nga po sa inyo kanina, I wish talaga may nagsabi talaga sa akin ito nung bata pa akong Kristiyano. Kasi nakakalungkot talaga pagka nawawalan ka talaga ng mga kaibigan. You know what? Ako anong tawag dito? Sifting process. Yan sa friendship, merong sifting process. Ibig sabihin, nababawasan yung circle of friends mo. It gets smaller, but your faith grows deeper.
Kapag seryoso ka kay Lord, seryoso na yung life mo, yung relationship mo kay Lord, mababawasan, maniwala kayo sa akin. Yung mga kaibigan na dati na kasama mo sa mga kalokohan, yan, mawawala yan unti-unti. Hindi ka nila invite, di ba? Tapos tingin sa'yo, baliw na. Kasi nagbabasa ka na ng Bible. Tingin nila sa'yo, baliw ka na. You know why? Bakit baliw ang tingin nila sa'yo? Kasi, ang standard kasi ng mundo, kaya baliw ang tatawag sa'yo kasi nawawala ka na dun sa standard ng mundo. Okay. Anong sabi ng Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. See, church, sabi, huwag kayong makiayon sa kung ano man ang pattern, takbo ng mundo. Kasi ang standard pattern ng mundo, kailangan marami kang chicks. Tama ba mga boys? Di ba? Kailangan marami kang chicks, marami kang boys. Kailangan nakatikim ka ng drugs. Kailangan malakas ka uminom para in ka. Tama? So, dahil umaalis ka na dun sa pattern na yon, tingin nila, out of standard ka na. Kaya ang tingin sa'yo, baliw. Dati, ang tinitingnan mo, pornography, ngayon Bible na. Paano sasabihin masisira na ulo mo? Tama? So, church, alam mo, sabi ko nga, lumiliit ang friendship mo, pero lumalalim ang pananampalataya mo. You know what? After losing a couple of good friends, ako, ang dami ko rin naman mga close friends nung araw na kaibigan, pag sabi ko kasing friends, yun yung talagang kasama mo talaga for better or for worse. Pero yun pa rin naman, acquaintanceship pa rin kami. So, after losing some friends, church, I began to see over time. Okay, ang tagal ko na i-process. Pero, pinarealize ng Lord sa akin na yung mga losses were actually wins. Yung mga nawala, akala mo, nawalan ka, yung pala, tagumpay ka. Sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Ibig sabihin, may dahilan din ng Diyos na itong mga tao na to nawala sa buhay mo. It wasn't that the friends lacked value in my eyes, but that God wanted me to see who and what to value most. At walang iba kundi yung relationship natin sa Panginoon. Yun ang mas valuable. Diba? Tinutulungan tayo ng Lord na mas maintindihan natin kung ano yung mga priorities natin. To get our priorities in order. Madiscipline tayo, ma-embrace natin yung importance ng change. Kaya alam niyo po, in my life, every friendship na nawala, pero, glory to God, pinalitan niya to ng mas purposeful, di ba? Mas mga tunay na mga kaibigan, ng mga kaibigan na talagang makakasama natin talaga in sickness and in health, for better or for worse. Kaya sabi ko sa inyo kanina, yung mga losses, yung mga friends na nawala, papalitan niya ng Lord ng mas mabubuting mga kaibigan. Amen. Kasi alam nyo ba, I also realize na God has a wonderful way of connecting the dots sa life natin. Kasi bakit kamo? Mula nung bata tayo, may mga friendships naman tayo, di ba? May mga close friends tayo, may mga kaibigan tayo, elementary, meron tayong kaibigan ng high school, pero yun pala yung mga seasonal friends lang pala yun. Yun, nakasama lang pala natin sila dahil part sila ng molding natin as a person. Di ba? Part sila ng memories, part sila ng ng experiences, part sila ng ating kung paano tayo sinishape as a person, as a human. Kaya pala mga seasonal yan. Kasi sabi ko po sa inyo, dumadaan lang pala sila. May mga kaibigan dumadaan lang. Nasaan na yung mga kaibigan nyo nung elementary? Nasaan na yung mga kaibigan nyo nung high school?
Nasaan na sila? Dumaan lang sila. Seasonal lang talaga sila. Merong mga mabubuti, merong hindi naman kabutihan din. Amen? Now, remember, in the book of Matthew, Jesus was mocked and rumored about because certain people from his hometown, naalala nyo, di ba? Si Jesus siya mismo, kinriticize siya ng kanyang mga tao doon sa kanyang bayan. Okay? Kasi hindi sila makapaniwala na siya ay isang anak lang ng karpintero. Di ba? Sabi lang, meron bang mabuting taong lalabas sa Nazaret? Di ba? So yung pagtatalo nila against Jesus was so overwhelming. Hindi sila makapaniwala. Kaya ano sabi sa Matthew 13:54-57, where did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked, isn't this the carpenter's son? Where then did this man get all these things? And they took offense at him. Church, ano ibig sabihin nito? Alam mo ba na yung mga kaibigan mo matagal mo lang hindi nakikita, ang maaalala nila sa'yo yung lumang ikaw? Lumang ikaw. Kaya ang tingin nila sa iyo, kahit magkita kayo ngayon, kunyari, kaibigan mo siya nung elementary, subukan mo mag-reunion kayo. Ang maaalala niya, yung lumang ikaw. Your old friends will see the old you. Di ba? And this sounds familiar to us, to many of us, kasi nakabak sila doon sa the old version of yourself. Kaya ngayon, nung ikaw ay naging successful, ikaw ngayon ay pinakita mo na binibigay mo na yung talents and gifts mo in ministry, di ba, naninibago sila. Diba, ano nangyari dito sa tao to? Nagtataka. Ako nga, ang dami nagtaka, bakit ako nagpastor eh? Di ba? Church, it can be difficult standing up for the new you in old circles. Pero ang good news, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. Kasi nga, church, ang tingin sa'yo, nung mga luma mong kaibigan, ikaw pa rin yung luma. Pero, let's learn from Jesus. Nung siya ay kinikriticize ng kanyang mga old neighbors, hindi niya inubos yung kanyang lakas. Church, makakaranas ka ngayon ng mga kritisismo. Sabi mo sa katabi mo, yan, tingnan mo yung tabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag kang mapagpatol. Diba, sabi, pumapatol eh. Pakikipagsagutan pa sa FB yan eh. Grabe, talagang ano, di ba? Huwag kang mapagpatol. Di ba? Yun kasi ang totoo nun. Kasi hindi sila makapaniwala na nagbago ka na. Amen? Tama ba? Maniwala kayo sa akin, hindi sila makapaniwala. Siya ba yun? Di ba? Kasi Jesus nga, siya ba yun? Mayroon bang lalabas na mabait sa Nazaret? Eh sa inyo naman, di ba? Salba-salbahin yung taong yan eh. Di ba? Ano na nga yan eh? Tropas? Anong tropas? Tropa na ni Satanas yan. Oh, pero nagbago. Di ba? Pero si Jesus, let's learn from Him. Hindi niya inubos yung lakas niya sa mga bashers. Di ba? Ubusin yung mga lakas mo sa mga bashers. Wala kang dapat i-prove sa kanila. We are not people pleasers, but we are God pleasers. Amen? Kaya, church, huwag kayo magtaka kung lumiliit yung circle of friends mo pag na kay Lord ka. Amen? Huwag kayo magtaka. Pero sabi ko nga po sa inyo, kasi bakit ka mo? Ba't liliit? Diba? Wala ka na masyadong invites, diba? Wala na masyadong mga phone calls, diba? Kokonti na lang ang chicks, wala na palang chicks. Di ba? Wala nang boys, di ba? And syempre, hayaan mo lang. Huwag kayong magtampo. Kasi kung pipigilan mo yung ginagawa ng Lord, mas mapapahamak ka. So, church, just have faith. As you continue on your journey, ito maganda. God will send you your people. Sarap nito, church. Ito na, lumiliit na yung friendship mo, nababawasan na yung mga bad circles. Pero ang Lord magpapadala ngayon ng bagong circle of friends. Di ba? New family, unexpected people to help you live life well and on purpose. Bakit ako confident? Kasi po, nangyari sa akin yun. And still happening to me. Yes, I've gone through seasons of being separated sa mga friends. Times of loneliness, nakakalungkot po yun. Nakakalungkot yun, yung mga BFF mong kinonsider noon, ngayon wala na.
Pero anong sabi ng Lord? Anak, huwag ka mag-alala. Yung mga nawala, papalitan ko yan ng mas magagaling, mas mabubuti, mas mababait, mas mababango, mas matatapang, puro mas. Ano sabi ng Joel 2:25? And I will restore to you the years that the locusts have eaten. Amen. Papalitan niya. Maniwala po kayo sa akin. It's very true. I will restore to you the years that the locusts had eaten. Ano ibig sabihin nun? Papalitan ng Lord yung mga nawala. Papalitan niya ng mas mabubuti, mas magagaling, mas mababango. Ayan, di ba? Mas good influence. Maniwala po kasi it's true. Now, before we end, may mga nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba ang isa sa mga secret ng enduring faith? Kasi importante yun di ba? Yung tayo magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kasi kanina, in the beginning, sabi ko sa inyo, marami kasi mga tao, they lost the fire. They lost the fire. Nawala na yung, hindi na nagsiserve, hindi na nakapag-church, wala na sa cell group, wala na sa ministry, hindi na nagpe-pray, hindi na nagdi-devotion, pero hindi naman daw nakakalimot. So, may nagtatanong, ano bang secret ng enduring faith? Well, siyempre, ang ini-expect nilang sagot is something spiritual. Di ba? Something theological. Okay? Or something key to spiritual discipline. Pero alam niyo po, mga kapatid, there's a secret ingredient in enduring faith. You know what? This is your friends are your future you. Friendship may not be the most important factor in your spiritual life, but it's certainly one of the most overlooked. Kaya, church, I refer to it as a secret ingredient to enduring faith. Kasi, pag hindi tama ang circle of friends mo, ilalayo ka niyan kay Lord. Ilalayo ka niyan. Maniwala po kayo sa akin. Alam naman natin bilang Christian, kailangan magbasa ng Bible, kailangan mag-church, kailangan mag-pray. Pero nakalimutan mo, somehow, you and I are social creatures shaped by the people closest to us. Diba? Social creature tayo Hindi natin nakalimutan natin. Laking factor din pala ng mga tao na sa paligid natin kasi sila yung shape sa kung sino yung pagkatao natin. In Book of Proverbs chapter 13 verse 20 says, the one who walks with the wise will become wise. But a companion of fools will suffer harm. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Di ba? Totoo to. Di ba? Mga estudyante, di ba? Pag ang kasama mo ay matalino, laging gumagawa ng assignment, kahit ayaw mong gumawa ng assignment, mapapagawa ka ng assignment. Kahit tinatamad kang gumawa ng project, pag ang kasama mo lagi gumagawa ng project, gagawa ka din ng project. Pero pag ang kasama mo bulakbol, laging nagkakating, mapapakating ka din. Tama. See? Kaya pag sumama ka sa matalino, kahit hindi ka masyado matalino, tatalino ka Tama. Subukan mo sumama sa mga bulakbol o sa mga pulpul. Ito po, in due respect, in due respect, nakita ko lang din naman ito sa social media. Hindi ko po kinikriticize. Nga lang, gusto ko lang gawing example. Meron kasi ako nakita mga kabataan na merong bakod, tapos kabilang side, yung school, kabilang side, tataka sila Di ba? Tinatapo nila yung mga bag nila. Sinasalo doon sa kabila. Ganun. Araw-araw, ganun ang ginagawa, tinatapo nila. Nung dumating yung future, anong ginagawa nila? Nagpapasa na silang hollow blocks. Yun yung future. Gets nyo? Church, the one who walks with the wise will become wise, but a companion of fools will suffer harm. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Now, but before we end, question ko sa inyo, may idea ba kayo kung anong ginagawa ninyo sa future nyo? This sermon today might inspire you,
but it's your circle that shapes you. So in your friendship, choose with wisdom. Because your friends are your future. And if you are wise, your future will thank you. Kaya mga kapatid, church, my family, VOCC family, your circle matters. Bantayan natin yung mga taong nasa paligid natin. Sila ba ay nakaka-influence sa atin ng mabuti? Sila ba ay nakakatulong na lumago tayo sa pananampalataya? Meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? Amen? So, hindi ko naman sinasabi sa inyong i-abandon na ninyo yung mga dati ninyong kaibigan. No, it's not. I'm not saying that. Huwag nyo silang i-abandon. Pero again, sabi ko po, be sweet, be kind, be nice with everybody, but fellowship only to people who fellowship with God.